Isipin mong nasa ring ka kasama ang lalaking gumagalaw na parang Tauhan sa video game. Daniels, ang iyong mga paa. Isang mandirigma na hindi lang sumusuntok, kundi ninyo knockout din ang mga kalaban gamit ang mga paa. papasok. Ito si Raymond Daniels, isang Amerikanong ninja na mahigit 2 dekada nang inaalay ang karera sa pagpapakitang parang baguhan ang mga profesional na mandirigma. Ngayon, balikan natin ang mahirap na paglalakbay at pambihirang talino ng pinakakapansin-pansing finisher sa combat sports. Raymond Daniels. Hoy, Stenonic, wow! Si Raymond Daniels ay na-inlove sa American Kempo Karate nung bata pa siya. Sa edad na 17, napapansin na siya dahil sa kakaiba niyang footwork at sa kanyang signature na spinning back kick. Uy! Uy! Noong bata pa siya, pangarap noon ni Daniels na maging pinakamahusay na karate fighter sa mundo. Bago pa siya makatapos ng high school, naging single na ama na siya dahil hindi sapat ang kinikita niya sa mga laban para bayaran ang mga gastusin ng isang bagong silang na anak. Pinalitan niya ang dojo ng badge at ginugol ang susunod na 7 taon sa paghuli ng mga kriminal bilang isang pulis. Sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil sa pag-iensayo. Pagkatapos ng 7 taon sa serbisyo, iniwan niya ang sapa at bumalik para yayanigin ang mundo sa kabila ng kanyang mga takot. Mga sandali. Raymond, ipinagpatuloy ni Daniels ang karera bilang mataas na antas na manlalaban noong 2006 nang sumali siya sa World Combat League ni Chuck Norris, kung saan ang mga laban ay team-based at pinagsasama ang puntos. Ginawang kapitan si Raymond ng Los Angeles Stars at nanatiling walang talo hanggang finals ng kampyonato. Sa panahon ng torneo, nagbigay ng isang kahangahangang palabas si Raymond. Tinakot niya ang kalaban gamit ang mapanuyang estilo at mga kilalang sipa niya. Maging si Chuck Norris mismo, ang nagtatag ng organisasyon, ay namangha. Magandang puntos ng left-right combination at magandang tawag. Pero medyo nag-aalangan kami kung ano ang gagawin. Paano ba ako lalapit dito? Kinukuha siya ni Daniels. Magandang kombinasyon! Ang unang final ng kampyonato ng WCL noong 2007 ay nauwi sa isang tagisan ng kuponan sa pagitan ng Los Angeles Stars ni Daniels at ng mga paborito sa torneo, ang New York Clash. Sa final na kampyonato, hinarap ni American Ninja si Brandon Banda, isang malinaw na dehado naghahanap ng unang panalo sa season. Sa simula ng laban, may malaking lamang na 13 puntos ang New York Clash. Kaya naman, para manatiling buhay ang pag-asa nilang magkampeon, desperado si Raymond na makakuha ng knockout, wala ng ibang paraan, na nagkakahalaga ng 15 puntos para sa matagumpay na pagbangon. At inabot lang siya ng wala pang 1 minuto para makuha ito. Mag-ingat sa Kulang kulang zona para talunin ang walang talo. Tumagal siya ng 1 minuto bago makuha ito. Wala na siya sa akin. Uwi na, Michael. Inabot siya ng 1 minuto para makuha ito. At inabot siya ng mas mababa sa 1 minuto para makuha ito. Sa pagtamo ng isang pambihirang tagumpay para sa kanyang koponan, sikat sa buong mundo si Raymond. Pinatunayan niyang may kakayahan siyang maging isa sa pinakamaliwanag na bituin sa martial arts. Sa paghahanap ng bagong hamon, lumipat si Daniel sa kickboxing kung saan naging kampeon siya sa mundo ng 8 sunod-sunod na taon. Isang pambihirang record, pinatunayan niyang isa siya sa pinakadominanteng mandirigma ng henerasyon niya. Isa sa pinakamabangis niyang karibal ay ang kapanapanabik na Michael Benon Page. Dahil sa mga kamanghamanghang knockout ni Page na pinag-usapan sa buong mundo, lahat ay nag-aabang sa makasaysayang laban kay Daniels. Panahon na ni Miller. Ayos! Ano na? Di mga pare. Inasang magiging laban ng henerasyon ang kanilang tunggalian. Sa halip, natalo ni Daniel siya ng 3 beses. Sunod-sunod, tinapos niya ang lahat ng diskusyon. Kung may mas karapat-dapat pa sa tuktok, lugar? Sa mahabang panahon, si Daniels ang naging pangunahing atraksyon ng karate. Pagkatapos, pumirma siya sa Bellator sa edad na 36 para subukan ang sarili sa MMA. Ang unang kalaban niya ay si Stefano, isang Italian striker. Bruno. Mula pa sa simula, pinaduminahan ni Daniels ang laban
at binugbog ang katawan ni Bruno hanggang maubusan siya ng lakas. Aray, tatlo, 23, 2, 1. Ito ang unang beses mo maglunsad, Raymond Daniels. May puwang tayo para sa sobrang Counting na lang. explosive niya. Galing ng tuwid na tira. At pagkatapos ay gamit ang mga umiikot na sipa, sabay-sabay mo yung makikita. Pinamintis lang siya doon. Sinubukan niya ulit. Maikling ganang suntok ang naipakawala niya. At balik kay Bruno, sipa. Malupit at epektibo ang sipa. Aboy! Si Bruno, malakas at matibay na lalaki, maghahanap siya ng pagkakataon na paliitin ang agwat, pumasok at damitin ang kanyang mga tuhod. O isang tulak sa ganung Ano yun? kaso. Gaya ng sinabi ko, sinusubukan niyang tapusin ang sandaling yon. Pasok tayo sa loob, gamitin ang mga tuhod at suntok niya. Mananatili si Daniel sa labas. Bantayan mo ang pag-ikot sa labas. Isa pang pag-ikot. Pasipo Patras. Kailangan niya ng tulong para maihanda yun, di ba? Ayun na naman siya! Nakakabilib ang dami ng anggulo at distansya na kaya niyang gawin kahit gumagalaw. Ibinato niya ang jump spinning heel kick. Salamat sa panonood. Sa labas, ibinabato niya ito habang gumagalaw. Ibinabato rin niya ito kahit nakatigil lang. Talagang kamangha-mangha. Oo, talaga. Sa totoo lang, Nagpakawala ng kaliwang suntok doon. at may tuhod sa ulo at isang solidong diretsyo. Grabe ang athleticism niya. Tumama si Bruno ng kanang suntok. Si Bruno ay matibay na kalaban. Nagsimula siya mag-ensayo ng kickboxing mula edad 16. Doon siya nagkikickbox sa 8, 106. Ayan na, tignan mo! Naibalik niya at ayun na yun! Matapos ang isang kahangahangang simula sa kanyang karera sa CMM, si Daniels ay agad hinarap ang mas matinding pagsubok, ang Hungarian na si Csaba Györfi. Csaba Györfi. Lumabas si Dinidos na parang lumilipad gamit ang dinit. Narito pang isa. Diyan matatagpuan ang bayan. Spinning Kailangan mo back panatiling matibay ang iyong core sa buong laban na ito, pare, dahil ang iyong lupain ay gamba! Gamba ang iyong rapasta! Huwag mong kalimutan. Marami pa aksyon at sinturon ang paparating sa mga susunod na linggo na ikukwento namin. Low Daniels. kick ni Daniels. Ayan ang jab. Pinapanatili niya ang distansya, talagang matalino ang laban niya ngayon. Si Daniels ay muling bumagsak, Daniel. Si Isela Jersey ay naroon. Lumalaban si Györfi gamit ang talino, tinatanggap at iniintindi ang bawat suntok ni Daniels mula simula at mahusay niya itong nagagawa. Ipasok mo ang kanang kamao mo. At simula pa lang ng laban, nagpakitang gilas si Raymond. Dinahanga ang mga manonood sa kanyang malikhaing galaw at kumikislap na footwork. Malalakas ang mga suntok na tumatama mula kay Meres. Huling mga segundo ng unang round. Sinubukan niyang magpakawala ng straight na kaliwa. Pero hindi talaga tumagos ng buo. Tapos, sumubok ulit ng spinning heel kick. Ayos na Galing ayos! talaga. Epektibo siya sa jab. Tapos kapag nakuha ang ritmo, bigla siyang sumisipa. Tumatakas siya pa kanan kapag kaliwete siya lumaban. Ang galing niya doon. Pipiliin niya ang kaliwa. Kukunin nila ang kaliwang kamay niya sa jab. Tapos itutulak ko palabas. Hindi natitinag sa takot. Malakas gumanti si Györfi at napatayo ang mga manonood. Pero sumagot si Daniels ng mga matitinding suntok sa atay na nagdulot kay Györfi ng matinding sakit hanggang sa hindi na siya nakabangon. Daniels at Györfi. Bumagsak si Györfi. Muli, pare. Dalhin mo ulit siya. Habang umuunlad ang kanyang karera, nahanap din ni Raymond ang kasiyahan sa personal niyang buhay. Matapos ang mga taon ng pagpapalaki sa kanyang anak bilang isang single na ama, nagsimula siya ng bagong yugto sa kanyang personal na buhay. Noong 2016, pinakasalan niya ang profesional na manlalaban na si Colby Northcutt, na isa ring profesional na manlalaban ng MMA. Si Colby ay mabilis na naging isa sa kanyang pinakamalaking taga-suporta sa buong kanyang karera. At hindi nagtagal, nagkaroon ng 2 anak ang mag-asawa. Madalas aminin ni Raymond na malaking suporta sa buhay niya ang kanyang asawa na tumutulong sa kanya na malampasan ang mga pagsubok at tagumpay sa kanyang karera. Kasama ang kanyang mga anak, sila ang naging pinakamalaking motibasyon niya para magpatuloy sa kabila ng mga balakid. Dahil sa ganung pag-iisip, hinarap ni Raymond ang susunod na hamon at sumali sa isa pang torneo ng Bellator noong Mayo 2019. Ang una niyang kalaban ay ang Brazilian na si Wilker Barros, sa laban na nagbigay daan sa isa sa pinakamagagandang sandali ng kasaysayan ng sport na ito. Naging bahagi ng kasaysayan ng sport. Relax sa kaliweting tindig, mukhang handa ng umikot. Napag-usapan natin ang edad pero masasabi ko, si Raymond Daniels hindi napapagod at magiging flashy buong 15 minuto. Ginagawa niya ito sa
12 round na laban para sa world title at palagi niya itong nagagawa. Pero tingnan nyo, ganito ang nangyayari. Hindi nila pinapaintulutan, umusad ang laban sa harap nila. Pinapabayaan si Raymond sa gusto niya, tapos naiinis sila at biglang sumusugod, kaya sila nahuhuli. Makikita mo ng kaunti ang istilong yon parang kay MVP. Naiinis sa mga kalaban, bigla na lang silang sumusugod na nakayuko ang ulo o kaya naman, alam mo na, nakataas ang baba. At bago mo pa malaman, natutumba na sila at natatapos na ang laban. Para masigurado niyang makuha ang gusto niyang estilo ng laban, sigurado yan, Varus. Tingnan mo rin ang kidlat na bilis ni Daniels. Yung mga nanguguna nating manlalaban ay mas madalas nang nagbabato ng mga leg kick. Yung mga calf at leg kick na yan parang nagpapabagal kay Raymond Daniels. Si Daniels ay naghahanap sa kanyang Sa pamamagitan ng kahangahangang, 700 at 20 gradong umiikot na atake, ang Amerikanong ninja ay gumawa ng isa sa pinakakapansin-pansing knockout sa kasaysayan ng Bellator. Matapos ang laban, sinabi ni Daniels na kusa lang lumabas ang galaw na yon. Nang ihagis ko ang 700 at 20, plano ko sanang sipain siya. Pero umidiin siya sa cage at nagkaroon siya ng mas maraming espasyo. Kaya nagpasya akong huwag nang sumipa. Bumaba na lang gamit ang kanang kamao. Lahat ito mabilis lang nangyari sa isip ko. Paglampas, 40 anyos, karamihan sa manlalaban ay iniisip na ang pagreretiro. Tinanggap ni Daniels ang isa pang hamon na makaharap niya si Jason King noong Enero 2020 sa Los Angeles. Azul ang gloves ni Jason King, 4th degree black belt sa Taekwondo. Pagkatapos ng ilang taon, nagre-retire na ang mga manlalaban. Ipinakita ni Raymond ang parehong bilis, pagkamalikhain at katumpakan na tumatak sa kanyang karera. Sabay paalala sa lahat na siya ang tunay na showman. Nagpapatuloy ang laban ni Raymond Daniels sa pagsasanay sa Beat Training Lab at Classic Fight Team. Si Juan Marcha, ang kanyang kakampi, ay lalaban na yung gabi kay Henry Corrales. Pero Pumagi si King makipagsabayan sa birada ni Daniels. Para mapigil ang kanyang mga mapanganib na sipa, paulit-ulit na hinatak ni Jason ang laban sa mga palitang dikitan. si Jason Tom ay pumamon muli. Hinila niya si Daniels sa isang paikot. Tinitingnan ang pagkakataon. Nakaibang problema ito. Pinag-uusapan siya nila. Pero sa halip na pigilan si Raymond, nabunya pa ang ibang aspeto ng kanyang laro. Ang Amerikanong ninja ay mahinahong umangkop. Ipinakita niya ang mga kakayahang di karaniwang inaasahan mula sa isang mandirigmang kilala sa mga kamanghamanghang knockout. Ipinapakita niya ito. Ito na ang tanging panalo ni Raymond na tinapos niya sa lupa. Ipinakita nito na higit pa siya sa isang elite na striker lamang. Sa ganitong sport, di maiwasan ang pagkakamali. At ang laban niya kay Peter Stanonik ay isa sa pinaka-controversial sa kanyang karera. Buong karera niya ay sa kickboxing, kanang kamao. Take it. Pero ginagawa ni Josh si Pete Stanonik na parang kung napanood mo na si Raymond Daniels sa kanyang karera sa pagboboxing At siya ay nangingibabaw sa lahat. Si Josh ay basta na lang naglalakad. Raymond down. Ganyan mismo ang ginawa ni Nick Gio Holskin tuwing binibigyan siya ng ganong problema. Ang isa pang bagay ay magaling ang ginagawa ni Sedona. Mga 40 segundo mula simula ng ikalawang round, naipasok ni Raymond ang kanyang kilalang sipa sa singit ni Stanonik na nagdulot ng matinding sakit sa kalaban. Sa kabila ng masakit na foul, nagpasya si Peter na ipagpatuloy ang laban. Isang matapang na desisyon na kalaunan ay babalik sa kanya. Ilang segundo lang ang lumipas, nagpakawala si Daniels ng isa pang spinning back kick na muli higit pa. Tumama ng direkta sa singit, bumagsak sa lupa ang matapang na mandirigma, muling namimilipit sa sakit. Wow, talagang kita mong parating yon, nakita ko.
Kinailangan ilabas si Peter sa pamamagitan ng stretcher. Dahil hindi na siya makapagpatuloy, idiniklarang walang bisa ang laban. Nagdesisyon si Raymond Daniels na bumalik sa karate at ang bagong karate combat ang nagsilbing perpektong entablado para ipakita ang estilo ng pag-atake na ginawa siyang alamat. Doon niya nakaharap ang mga dekalibreng mandirigma tulad ni Franklin Mina. Magpapakawala siya na malalaking umiikot na sipa at umaabot ang mga sipa niyan kahit mula sa malayo. Ano ang kailangan mong gawin para mapigilan yon? Well, eksakto kung paano niya talaga nagawang kamangha-mangha yun. Kita mo kung gaano kabilis, isang iglap lang, nakakamangha talaga. Sobrang unkorye. Alam mo na kung ano ang susunod. Mga pare, napaka-flamboyant nito pero nakakaubos ito ng maraming enerhiya. Oo, baka mahirap ito. Oo, baka at mahirap. ipaalam mo sa kanila kung ano ang timbang mo sa laban. Ligtas siyang naatago sa bahay habang ang tatay ay tumira ng malakas maganda na yun. kanyang Isa suntok pa, sa maganda yung katawan. suntok na yun. At nasaktan siya, nasa lupa siya sa gitna ng pit dito. Meron siyang kahangahangang mga sipa. Lagi niyang ginagamit ang mga sipa bilang kanyang pangunahing sandata. Kamusta? Bilang tekniko ng Egilato Terneros. Boom! Tingnan mo yan. Hindi niya kaya gawin yun. Kung ako yon, pupunta ako. Maaring hindi na kasing tumpak ng dati ang mga paikot niyang sipa kumpara noong 15 taon nang nakalipas. Kahit 45 anyos na, patuloy pa ring nagtuturo si Raymond Daniels sa mas batang henerasyon kung paano ito ginagawa.